8,000 sa mahigit 30,000 disgrasya sa kalsada noong nakaraang taon ang kinasangkutan ng mga motorsiklo. Base yan sa tala ng Highway Patrol Group. Sa Batangas, may isa na namang rider na namatay matapos araruhin ng isang truck ang 3 motorsiklo. Makibalita tayo kay Michael Sison. Sa CCTV video na ito, makikita ang pag-araro ng isang pick-up truck sa 3 motorsiklo sa highway sa Lipa City, Batangas. Base sa investigasyon ng pulisya, inaantok umano ang driver ng truck kaya nawalan siya ng kontrol sa sakyan. Sumalpok ang truck sa kasulubong na motorsiklo at tumilapon ang rider na si Geraldo Mendoza na agad na namatay. Inararo rin ang sasakyan ng 2 motorsiklong nakaparada sa gilid ng kalsada. Nakakulong na ang driver ng truck at posibleng maharap sa reklamang reckless imprudence resulting in homicide and multiple physical injuries. Hindi siya nagbigay ng pahayag. 2 ang namatay sa Lawag City, Ilocos Norte matapos bumangga ang sinasakyang motorsiklo sa isang truck. Nakilala ang mga biktima na si Gerald Olivar at Jedrick Gambol. Ayon sa driver ng truck, nakaparada siya sa gilid ng kalsada dahil nasira ang makina ng sasakyan. Mabilis daw ang takbo ng motor nang sumalpok ito. May early warning device naman daw ang truck. Sa Odjongan, Roblon, namatay ang isang babae matapos mahulog sa bangin ng motorsiklo kung saan siya nakaangkas. Nakaligtas ang rider nitong si Geraldo Fabon. Ayon kay Fabon, madilim sa lugar kaya hindi lang napansin ang bangin. Namatay raw agad ang babaeng biktimang si Rose Falinde matapos tumama ang ulo sa isang kahoy. Halos hindi makakilos ang lalaking ito matapos bumangga ang sinasakyan niyang motorsiklo sa isa pang motor sa Governor Pascual Avenue sa Malabon City. Inamin ng rider na si Junrick Ilumbaring na nakainom siya. Ang nakabanggaan naman nitong si Chris Sanchez. Nagpaikot-ikot sa kalsada sa lakas ng banggaan. Mabilis daw ang takbo at walang ilaw ang motorsiklong bumangga sa kanya. Sa Kidapawan City sa Cotabato, sugatan ng 3 barangay captain matapos bumangga sa isang AUV ang sinasakyan nilang van. Nagtamo ng sugat sa ulo ang mga biktima. Kabilang ang 3 sa 12 kapitan na patungong airport sa Davao City para sa kanilang biyahe pa Maynila para sa isang pagtitipon. Hindi na sila nagpadala sa ospital at nagpadiretso na lang sa airport para makahabol daw sa kanilang biyahe. Michael Sison, Nagbabalita, Pilipinas.